So, nandito na tayo sa ating Chapter 3 for Structural Theory 1. Yun yung ating shear and moment. So, doon sa ating Chapter 1 and Chapter 2, napag-aralan natin yung types of loadings, type of structure. Okay, and napag-aralan natin yung, yung mga support connection na kung saan aakuha tayo ng mga internal support. Okay, internal reaction from the internal support and external reaction from the external supports. And syempre, napag-aralan rin natin doon na yung mga members natin, kapag kinat natin yung kanyang section or yung kanyang member, nakakuha tayo ng tatlong type of loadings. Okay? Yun yung vertical, horizontal force, and yung bending. Okay? Depende kung anong type of member. For example, doon sa ating truss, yung nakukuha lamang natin doon na internal loadings or internal force, okay, is an axial force. Okay? It's either compressive or tensile. Okay? Pero doon sa ating beam and sa frames, yung mga members natin is merong tatlong type of internal loadings. That is vertical, horizontal, and bending. Okay? So, yung 3.1 natin is the internal loadings. Siyempre, napag-aralan lang natin yung vertical force, horizontal force, and bending moment. So, yung tatlong yun yung tinatawag natin as the normal or axial force. Okay, sulat natin. Yun yung tinatawag natin na normal. Okay? Or axial. Normal or axial. Yung isa naman is yung tinatawag natin shear force. And yung ating bending moment. Yun yung internal loadings natin. Okay? So, doon sa strength of materials, napag-aralan na natin to. So, kinukuha natin itong tatlong to para makakuha tayo ng different type of stresses. Kapag normal, nakakuha natin yung normal stress or yung tinatawag natin axial stress. Kapag shear naman, yun yung shear stress and bending stress. So, kapag sinabi natin normal, it is perpendicular to the cross-sectional area. For example, ito yung ating beam. Ayan. Tapos ito yung ating force. Ayan. Tapos yung ating force P is perpendicular to the normal force. So, makakapag-create yan ng normal stress or axial stress. Okay? Tapos, ito naman, sabi natin ma-apply natin isa pang load, yan, P1. So, ngayon, yung ating P1 is parallel to the cross-sectional area. So, kapag parallel siya sa cross-sectional area, ang nakukuha natin doon is shear force. Okay? So, kapag naman bending, meron tayo ditong moment. Ayan. Siya yung nakapag-create ng bending stress. And marami pang details ng discussion dito sa bending moment kapag umabot na kayo ng reinforced concrete. Kasi yung moment natin nakapag-create yun ng dalawang type of stress, compressive and tensile stress sa beam. Anyway, dito muna tayo sa ating structural theory 1 na shear and moment. Okay? So, karaniwan, itong normal stress, yes, ito yung N natin. Yung shear stress, V. Yung bending moment natin is M. Okay? Kaya ang ginagawa natin dito, doon sa strength of materials ninyo, gumawa na kayo ng V and M diagram. That is shear and moment diagram. So, hindi mo natin papakalaman yung normal or axial forces. Okay? So, shear and moment, sign convention. So, meron tayong sign convention para sa shear and moment natin. So, para muna sa shear. Okay. So, sa shear, at left section, of the specified point, yung upward is positive, and yung downward naman is negative. Okay? Kabaligtaran naman kapag sa right section nung specified point.
yung ating upward magiging negative, yung ating downward magiging positive. So, for example, sa point na to, then kinuha natin yung section na to, yung left section niya sa point, mula sa point na yon. So, lahat ng upward forces, okay, makapag-create yun ng positive shear. And lahat ng downward forces, negative shear. Ganoon naman kabaliktaran kapag sa right section. Okay? Next, doon naman sa ating moment. So, sa moment naman, at left section, yung clockwise rotation is positive, and yung counterclockwise rotation is negative. Kabaligtaran naman kapag right section of the specified point, yung ating clockwise rotation magiging na siyang negative, yung ating counterclockwise rotation is positive. So, for example, sa point nito, tapos meron tayong mga forces dito, tapos kinuha natin yung left section, nakapag-create siya ng clockwise rotation. Since kinuha natin yung left section sa point na yon, since clockwise siya, positive ang makukuha natin. Okay? Kapag naman sa kabila, sa right section, negative ang, positive ang counterclockwise. Ito. Okay? So, ito yung gagamitin natin sign convention at specified point. Okay? Tandaan nyo. At specified or specific point. Okay? So, meron tayong type of bending. So, meron tayong tinatawag na positive bending and negative bending. So, kailangan dito pa lang maunawaan na ninyo yung difference ng positive bending and negative bending. Kasi, yun din yung gagamitin natin na concept sa reinforced concrete beam. Or sa reinforced concrete design. Okay? So, ito, for example, ito yung ating beam. So, dalawang type of bending, positive and negative. So, for example, nag-apply tayo ng load dito sa gitna. Sa gitna ng dalawang support. So, ito yung original formation ng ating beam. So, once na in-apply natin ng load P dito, ang mangyayaring bending is positive. So, magbe-bend siya ng pag ganito. Okay? Yan. Yan siya. So, since ito, naka-connect siya dito, sa part na to, ang mangyayari, tataas to pag ganito. Yan. Yan siya. Okay? So, ngayon naman, kapag, yes, ito, yan. So, ngayon, try natin, kunin ito. Ito yung tinatawag natin na positive bending. So, kunin natin yung part na to. So, ano nangyari dyan? Nag-bend siya ng pag ganito, okay, or pa-smile. Okay? So, ito yung nangyari dyan. Yan. Ito okay? So, ngayon, para mag-bend siya ng pagganyan, kailangan ma-apply natin to ng moment. Okay? At yung moment na to is positive. Okay? Kapag kinuha natin sa right, ang clockwise rotation sa right section, sa left section. Okay, sa left section, ang clockwise rotation is positive. Okay, so positive bending. Pero kapag kinuha natin yung right section, yung clockwise natin is positive. Okay? Hindi siya pwede maging counterclockwise dito kasi magbabago yung bending niya. So since pag ganito yung moment natin, kaya nag-bend yung ating beam ng pag ganito. Okay? So ginanon niya. Okay? Tapos naman yung shear natin, yes, ito yung bending natin. Yan. Yan. Equal lang yan. Okay? And positive yan. Yan. Positive yan parehas. Okay? May malito kayo. Sir, counterclockwise naman to, ba't naging positive? Okay, alalahanin nyo ulit. Kapag right section, ang counterclockwise is positive. Sa left section, ang clockwise is positive. So, yun yung nangyari sa bending. Okay? So, ito yung tinatawag natin as positive bending. Positive bending ito.
Yan, positive bending. Next, kung ang ating beam, apply natin dito ng P or load P. Ang mangyayaring bending yan is pag ganito. Yan. Ayan. So, iba na yung bending niya. Ito yung tinatawag natin as the negative bending. So, i-check natin dito. Ayan. So, ano nangyayari dito sa part na to? Tignan natin. Ayan. So, para mag-bend yung ating beam ng paganyan, okay, concave upward ba to? Concave upward, okay? Para mag-bend yung ating beam ng ganito, kailangan ma-applyan natin yung side natin sa left section ng counterclockwise. Okay? So, para mag-bend yung ating beam ng pag ganito or concave upward, kailangan ma-applyan natin siya from left section ng counterclockwise. Okay? Okay. So, doon naman sa right section, kailangan ma-applyan natin siya ng clockwise rotation. Okay? Yan. Yan. At ano yung ating counterclockwise sa left section? That is negative. So, ano naman yung clockwise rotation natin sa right section? That is negative. Okay? So, ito yung tinatawag natin as negative bending. Ayan. Okay? So, ano na lang, pahapyaw na rin. Parang advance na lang din para sa reinforced concrete ninyo. Dito kasi sa type of bending na to, nagkakaroon tayo ng neutral axis. Okay? Dito. Yan. Neutral axis. Doon sa neutral axis na yun, zero stress doon. Okay? Kasi nangyayari, nagkakaroon siya ng dalawang stress dito. Sa taas at sa baba. Okay? Ganoon rin dito, sa taas at sa baba. So, nangyayari dito sa taas, nako-compress siya. Tama ba? Nagdidikit. So, nako-compress. Yan. So, nako-compress. So, itong taas natin, or top fiber, under yan sa compression. Okay? Samantala naman sa bottom fiber, nag-elongate siya. Okay? So, since nag-elongate yan, papalayo yung nangyayari sa kanya. So, yung ating bottom fiber is subjected to tensile or tension stress. Okay? Kabaligtaran naman sa negative bending. Yung kanyang bottom fiber, yung nako-compress. Yan. Nako-compress siya. So, compression to. Ito naman, nag-elongate sa taas. Yan. So, ito, tension. So, pahapyaw lang sa reinforced concrete. Yun yung dalawang stress na nakikreate ng different type of bending. Okay? Compressive and tensile stresses. Okay? So, para mas maunawaan, magamit natin yung ating sign convention at a specified point or specific point, kailangan nating mag-example. Okay? So, specified point muna natin. Specified point muna tayo or specific point.